Naalala niyo ba yung kuting na ilang oras naming hinintay sa sapa? Umiiyak siya kapag wala siyang nakikitang tao. Pero kapag pinupuntahan na siya ni Papa, nagtatago na siya dun sa butas. Ang ginawa namin, nilagyan namin siya ng matutulayan niya at ladder papunta sa taas para makaakyat siya in case na tumaas ang tubig. Pero syempre sinisilip pa rin namin siya. At nung umulan nga ng malakas, dali-dali din siyang umakyat at pumunta sa harap ng gate namin at doon nagmamakaawang pagbuksan. Well, eto na po siya ngayon. Mahina, walang ganang kumain. Naresetahan siya ni Doc ng antibiotic at multivitamins para mabawi niya yung lakas na nawala sa kanya. At dahil ayaw niya kumain, pino-force feed ko po siya. Sabi ko sa kanya, magtulungan kaming dalawa. Tutulungan ko siya at tulungan niya rin yung sarili niya. Kailangan niyang kumain. Kaya kahit parang labag sa loob niya yung pagkain, kumakain din talaga siya. Lagi kong hinihipo yung tenga niya kasi laging malamig. Hindi ako masyadong nag-a-update sa itsura niya. Dahil ako mismo, nalulungkot ako kung hindi siya makakasurvive. Paano pa kaya yung mga taong nag-expect na magiging okay yung buhay niya? Hinayaan ko nga muna siyang maglaro. Kasi pakiramdam ko, gustong gusto niya si Ate Kikay. Si Ate Kikay, na katulad niya, ay nakuha rin sa sapa. Namimiss niya siguro yung mama niya kasi kinikis-kis niya yung katawan niya kay Ate Kikay. Habang naglalaro nga siya, panay naman ang subo ko sa kanya. Gusto kong marami siyang makain. Kasi nga guys, kung nakikita niyo lang kung paano siyang lumakad. Para siyang lasing, pagewang-gewang talaga yung lakad niya. Ang bilis din niyang mapagod. Gusto niya nakaupo lang lagi siya. Ilang araw din kaming ganito. Pero ayoko talagang malaman niyo. Dahil lang nasa isip ko kapag hindi siya nakasurvive, ililibing ko siya nang hindi pinapaalam sa mga tao. Kamamatay lang din pala ng 4 na rescue ko. So parang hindi ko tanggap na may mamamatay ulit. Pero ngayong umaga, nagulat ako kasi binigyan ko siya ng pagkain. Kumain na siyang mag-isa. At naubos niya pa. Sobrang natuwa yung puso ko. Sana tuloy-tuloy na ang kanyang paglakas. Oras na para bigyan ko siya ng pangalan.